Well, hello, good morning sa lahat. Si Honey ko nagpa-practice. Morning routine. Kahit na hindi lagi, at least kahit pa paano, diba? Ezekiel 17 or 18. Kamatayan sa nagkasala. Sabi niya, basahin natin ang salita ng Panginoon ay dumating ulit sa akin na sinasabi, anong ibig ninyong sabihin sa pag-uulit ng kawikaang ito tungkol sa lupain ng Israel? Kinain ng mga magulang ang maasim na ubas at ang mga ngipin ng mga anak ay nangingilo. Habang buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi na ninyo gagamitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Kung ang isang tao ay matuwid at gumagawa ng ayon sa batas at matuwid, at siya hindi kumakain sa mga bundok o itinataas man ang kanyang mga mata sa mga Diyos-Diyosan ng sambahayan ni Israel, o dinudungisan ng asawa ng kanyang kapwa, o lumapit man sa isang babae sa panahon ng kanyang karumihan. Ano yung karumihan? Sa panahon ng kanyang karumihan, yung pagre-regla, di ba? Ginamit dito yung sa kanyang panahon ng kanyang karumihan. Hindi nangaapi sa kanino man, kundi isinasauli sa nangutang ang kanyang sangla. Hindi nagnanakaw, ibinibigay ang kanyang tinapay sa gutom at tinatakpan ng kasuutan ang hubad. Hindi nagpapahiram na may tubo o kumukuha man ng anumang pakinabang na iniurong ang kanyang kamay sa kasamaan. Naglalapat ng tunay na katarungan sa pagitan ng dalawang magkalaban, na lumalakad ng ayon sa aking mga tuntunin at maingat sa pagsunod sa aking mga batas. Siya'y matutuwid, siya'y tiyak na mabubuhay. Sabi ng Panginoong Diyos, kung siya'y magkaanak ng isang lalaking magnanakaw, nagpadanak ng dugo, at gumagawa ng alinman sa mga ganitong bagay, at hindi gumagawa ng alinman sa mga katungkulang iyon, kundi kumakain sa mga bundok at dinudungisan ng asawa ng kanyang kapwa, inaapi ang dukha at nangangailangan magnakaw, nagnanakaw, hindi nagsasauli ng sangla, at itinataas ang kanyang mga mata sa mga Diyos-Diyosan, gumagawa ng kasuklam-suklam, nagpapahiram ng may patubo, at tumatanggap ng pakinabang. Mabubuhay ba siya? Siya'y hindi mabubuhay kung niyang ginawa ang lahat ng kasuklam-suklam na ito. Siya'y tiyak na mamamatay, ang kanyang dugo ay sasakanya. Ngunit ang taong ito'y magkaanak ng isang lalaki na nakikita ang lahat ng kasalanan na ginagawa ng kanyang ama, at natatakot at hindi gumagawa ng gayon, na hindi kumakain sa mga bundok o itinataas man ang kanyang mga mata sa mga Diyos-Diyosan ng sambahayan ni Israel, hindi dinudungisan ng asawa ng kanyang kapwa, o ginagawan ng masama ang sinuman, hindi tumatanggap ng anumang sangla, at hindi nagnanakaw, kundi nagbibigay ng kanyang tinapay sa gutom, at binabalutan ng damit ang hubad, na iniuurong ang kanyang kamay sa kasamaan, hindi tumatanggap ng patubo o ng pakinabang man, ginagawa ang aking mga batas at lumalakad sa aking mga tuntunin. Hindi siya mamamatay nang dahil sa kasamaan ng kanyang ama. Siya'y tiyak na mabubuhay. Tungkol sa kanyang ama,
sapagkat siya'y gumawa ng panginingikil, ninakawan ng kanyang kapatid, at gumawa ng hindi mabuti sa gitna ng kanyang bayan, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi magdurusa ang anak dahil sa kasamaan ng anak? Kapag ginawa ng anak ang ayon sa batas at matuwid na at naging maingat sa pagtupad sa lahat ng mga aking mga tuntunin, siya ay tiyak na mabubuhay. Ang taong nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama. Niyang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. O, di ba? Yan po ang ating binasa sa umaga ito. Ezekiel 18, verse 1 hanggang verse 20. So, malinaw na hindi po porket nagkasala ang ama ay mamamana ng anak ang kasalanan ng ama. Kasi mula nung dumating na si Jesus, no, binayaran niya na lahat ng kasalanan natin. So, yung kasalanan natin na gagawin pa at alam na ng Diyos yan, tinatawad na tayo ng Panginoon. So, mahalaga po na tayo ay laging humingi ng patawad sa lahat ng ating mga kasalanan, araw-araw, bago matulog. Diba? Pag tayo may mga nagawa akong hindi maganda, yung ganyan, ilang natin sa Diyos. Kasi importante yun, lagi tayo nagpapalinis ng banal na tubig, ng kasalanan. Patatawarin tayo ng Panginoon kung tayo ay tapat at nagsisisi sa ating mga ginawang kasalanan. At sana hindi natin gawing dahil pinatawad na tayo, ay paulit-ulit natin gagawin yung pagkakasala natin. Kasi lahat may yan na Panginoon. So, huwag nating abusuhin yung biyaya ng Panginoon sa atin. Salamat po sa lahat ng mga viewers ko, mga subscribers, mga bago. Maraming salamat po sa pakikinig at nawa ang Panginoon ang sumaating lahat. God bless po. Bye-bye.